sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng makatao na pag-iisip na ginagawa ng ating laman at ng pag-iisip. At tayo nooy mga katutubong mga anak ng galit, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa, mayaman siya sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay, sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo Jesus. Kaya niyang baguhin ang makasalanan at iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po? Sino pong nakakaalam ng John 3:16? Mayroon po? Okay. Sino po yung nakakabisa po ng Juan 3:16? Ayan. Sige nga, tingnan nga natin kung may nakakaalam ng John 3:16. Sino pong may kabisado po nun? For God so loved the world. Ayan po. Gayon na lamang ang pag-ibig. Pinakasikat na talata sa buong mundo. No? Yung John 3:16. At alam niyo po, parang madali lang unawain. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak. Parang simpleng-simple, no? Yung ating pagkaunawa po sa Diyos. Mga kapatid, naniniwala po ako na sa mundo po maraming relihiyon. No? Ang mga tao po, may iba't ibang paraan sila para makilala ang Diyos. No? May sinasabi na may mga tao po na ang tingin ng ibang relihiyon ay tayo ay naghahanap sa turo na hinahanap man natin ang Diyos na gusto natin, pero mayroon pong tunay na Diyos na naghahanap po sa atin. Ibig sabihin po, ang Diyos po na totoo, na sinasabi po ng Biblia, hindi ito, no? Kung gusto nating may malaman na kung may Diyos ba talaga, no? Ang Diyos po, kaya niya pong ipaliwanag kung sino siya sa atin, no? Kasi po ang totoo, sa kanya tayo galing mga kapatid, no? Siya ang lumikha sa atin. Sa kanya tayo galing. Sabi ng Diyos kung sino siya. No, nakilala lang natin ang Diyos ayon sa relihiyon na nakalakhan natin, no? Pero iba kapag ang Diyos po ay nagpakilala sa atin ng personal. Mga kapatid, no? Iba, no? May mga tao po tulad ko. Ako po, lumaki ako sa no? Personal po niyang sinasabi sa atin. Kaya kailangan pala ang tao, bukas ang puso kapag nagbabasa ng Bible. Kasi nandito po sa Biblia ang katotohanan. Yung katuruan ng kaligtasan, nakasulat po dito. Kaya kung ang tao po, sasabihin lang nila na, hindi ko kailangan pastor ng Biblia. No? Nakikinig naman kami sa di ba? Ay binibigyan ng Diyos ng kakayahan na magsumikap para magkaroon ng personal na relasyon, no, kay Jesus Christ. Kaya yun po yung mahalaga, no? Hello. Yun yung mahalaga, no? May personal na relationship. Ano yung pastor? Makasalanan tayo, no? Tanong. Pastor, tanong ko, no? Di ba yung sanggol? Paano niyo masasabing makasalanan, sanggol pa yan? Tama, no? Ang isang sanggol, inosente pag pinanganak. Pero habang lumalaki, Tito Bert, ano napapansin natin? Di ba, no? Tama, no? Bakit ang tao habang lumalaki, nagiging matigas ang ulo? Habang lumalaki, pabait? Hindi, no? Habang lumalaki, parang nagiging pasaway. Ganun po, no? So, ang problema po talaga, ang tao po kasi ay nasa kasalanan, no? Kakambal niya, nasa dugo natin yung kasalanan. Kaya po, ang tawag sa atin ng Biblia ay tayo po ay mga patay sa espiritual. Ang Diyos po ay espiritu, di ba? Wala namang nakakakita sa Diyos, di ba? Kaya tayo, bilang tao, kilala natin ang Diyos sa ating isip. Pero, pag ang pinag-uusapan ay relasyon sa Kanya, yung Kanyang teachings, sa atin, bilang tao, mahirap magkaroon ng interes. Mahirap po talaga, no? Kasi, mayroong nasa atin na ayaw sa Diyos, no? Pinanganak tayong may kasalanan, kaya yung mga sinasabi natin mga advanced countries, di ba? Tulad sa may mga bansa sa Europe na advanced tulad sa France. Yung mga sa Japan, no, advanced din 'yan. Maraming tao diyan na hindi naniniwala sa Diyos. No, marami po, no, sa tingin nila ang Diyos, hindi naman totoong may Diyos, ng sarili niyang Diyos. Kaya po, mga kapatid, no, ito yung malaking problema ng tao, no? Ang tao po, sabi ng Bible, patay tayo sa espiritual. No, ganun po mga kapatid, no. Sabi po ng Bible sa atin, ang tao po ay meron tayong katawan, meron tayong isip at puso, may kilala natin ang Diyos, pero
Ang sabi ng Biblia, wala tayong personal na ugnayan dito sa totoong Diyos na ito. No? Mayroon pong problema kasi may kasalanang naghahari sa atin. Kaya, mga kapatid, sa totoo lang po, eto iba na Tito Bert, limitado tayo. Bukod sa makasalanan, hindi talaga natin kayang abutin siya. No? Kaya ang mga tao, naghahanap na lang sila ng Diyos na pwede nilang sambahin, no? Sa kanilang kakayanan. Kaya napansin nyo po, bawat bansa may kanya-kanyang Diyos. Maraming Diyos-Diyosan. Di ba, Tita Lily? Maraming iba't ibang interpretasyon sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, imbis na tayo ang totoo, Tito Bert, no? Bakit namamatay ang tao? Kasi sa loob natin, patay na talaga tayo, no? Ang ating espiritu ay patay. Yung ating kaluluwa ay patay. Ibig sabihin po, walking dead shall. Walang problema, tita. Masaya ang pamilya yun. Darating din ang araw, Tita Lily, iiwan din natin lahat. No? Iiwan mo asawa mo. Iiwan mo mga anak mo. Babalik sa alubok yung ating tayo sa Kanya. Kasi po, maraming tao sa tingin nila, pag namatay, sa langit daw pupunta. Gusto ko lang pong itama, no? Hindi po lahat ng tao, Tito Bert, sa langit pupunta pag namatay. No, hindi po totoo yung rest in peace. 'Di ba? May 'di ba sa mga sa sementeryo makakita tayo ng mga nakaukit sa lapida na ang nakasulat ay rest in peace. Alam niyo po, hindi po totoo 'yon, no? Hindi po lahat ng tao pupunta sa langit. Hindi po, no? Sabi nga po, pastor, tanong ko lang, may mga tanong. Ako mabait ako. Wala naman akong inaaway. Hindi ako nang aargabyado. Linggo-linggo nga nagsisimba ako eh. Nagbibigay ako ng suporta sa simbahan. Kapag Holy Week, nagpapapasyon pa ako. Nagbibigay ako sa mga mahihirap. Siguro naman pag namatay ako ay okay na. Alam niyo po ang sabi ng Biblia? Hindi po. Kasi po, hindi manggagaling sa atin ang kaligtasan. Hindi po sa ating kabutihan, hindi sa ating pagiging moral, hindi sa ating pagiging matulungin. Kasi mga kapatid, tandaan niyo po, lahat ng ating ginagawa na mabuti sa tingin natin, alam natin na may bahid yan ng kasalanan. Kasi ang tao ay makasalanan eh. Di ho ba? Ang tao ay makasalanan. Hindi pwede mga kapatid na yung pagiging mong mabuti sa tingin mo ang magliligtas sa'yo. Kasi kung ang tao po, kaya niyang iligtas yung sarili niya sa pagiging mabuti niya, edi eto ang katuwiran ng Biblia. Edi dapat ang Diyos hindi na nagpadala ng manunubos. Para saan pa yung tagapagligtas na sinasabi natin kung kaya naman pala natin iligtas yung sarili natin? Sa totoo po, hindi talaga. No? Hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng relihiyon, sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Wala po. Kaya tandaan nyo mga kapatid, no? Maraming tao na sa tingin ng mga tao mabuti na namatay, no? Sinasabi natin na sa langit na siya. Alam nyo po, ganito, ang tinatanggap lang po sa langit, mga kapatid, eto, ang tinatanggap lang ho sa langit, kapag ang isang tao ay namatay at haharap ka sa Diyos, no? Ang tinatanggap lang po sa langit kung ang makita ng Diyos doon sa langit ay makita niya yung kanyang anak sa'yo. Nakikinig po? Kapag nakita niya si Jesucristo sa loob mo, mga kapatid, tandaan niyo po, diretso ka doon sa buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, no, ang Diyos po, hindi po relihiyon natin ang issue. Hindi yung dahil mabuti tayo sa tingin natin. Hindi po yun, ano? Ang gustong makita ng Diyos, yung kanyang anak na namatay sa krus, na tumubos ng iyong kasalanan. Kaya ang sabi po ng Bible, ang tao po, sabi ng Biblia po, ang tao'y pinanganak na patay. Pero ang sabi ng Bible, pero dahil sa kanyang biyaya, di ba Tita Lily ang sabi, binuhay niya tayo mula sa pagiging patay. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, ang salitang born again sa Bible po, simbolo po yan Tito. Ang ibig sabihin ng salitang pinanganak na muli, ibig sabihin po na bago yung pagkatao natin. Mula sa pagiging normal na tao, binigyan tayo ng bagong pagkatao. Amen po? Ang salita pong pinanganak na muli, ang ibig sabihin po noon, binago yung pagkatao mo. Parang, di ba parang ganito po yan? Pag sinabi, Tito Bert, kailangan mong ipanganak na muli. Di ba naririnig natin yan, kailangan mong ma-born again. Di ba pag pinanganak ka uli, ang ibig sabihin noon, halimbawa, ako, 47 na ako. So kung iisipin ko, kung ipanganak muli, kung ipapanganak na muli ako, ibig sabihin, kailangan
itong buhay ko na umiiral, hindi na ito yung buhay ko uli, di ba? Dapat mabago. Di ba ganun, Tita Lily? Pag sinabing ipanganak ka muli, ibig sabihin, babaguhin yung buhay mo. Magsisimula ka uli, Tita. Di ba? Bagong simula. Yan ang ibig sabihin, no? Bagong ikaw. Kaya, ang totoo po nun, paano ka magiging bago kung yung buhay mo pa rin yan, di ba? Yan pa rin ang buhay mo, di ba? Yan, yung dati mong pagkatao pa rin yung naghahari sa'yo. Pero kapag binago ka ng Diyos, pag binigyan ka uli ng sinasabing reset, no? Iibahin uli yung buhay mo. So mga kapatid, wala sa kapangyarihan natin yon. Diyos lang po ang may kapangyarihang gawin yan sa atin. Kaya ang sabi ng Bible, ang nakasulat ito, pag na-born again tayo, ang ibig sabihin noon, binago uli yung ating pagkatao. Binigyan tayo ng bagong pagkatao. So, Pastor, pwede ba yon? Oo, pwede yun, no? Bibigyan ka ng bagong pagkakakilanlan. At ang sabi ng Bible, dahil kay Kristo, nang mamatay ang Panginoon sa krus, namatay din yung dating pagkatao natin. Naintindihan niyo po? Di ba Tito Bert? May simbolo eh. Bakit ba namatay si Jesus? Kasi pinatay niya yung dating kayo. Yung birth, hello. No, yung birth ng makasalanan, yung Tita Liling makasalanan, yung Pastor Jan na makasalanan, di ba? Di ba, Tita? Nang mamatay sa krus ang Panginoon natin, ano pong ibig sabihin noon? May pinatay siya sa krus ng Kalbaryo, no? At ang pinatay niya po, yung pagkatao natin ng makasalanan, no? Kaya po, ang krus po, simbolo po yan ng pagkatubusan. Kasi, hindi nang namatay si Kristo sa sarili niya, no? May pinatay siya. At ang kanyang pinatay doon sa krus, yung dati nating pagkatao. O meron akong tanong, baka masagot niya to. Yung pagkabuhay niya magmuli, anong kahulugan po para sa inyo? Di ba mga kapatid? Di ba? Di ba si Kristo namatay sa krus? Sino pong pinatay niya? Ano po yung mga pinatay niya ron sa krus? Yung mga kasalanan nating Tito Bert. Nang mabuhay siya uli mula sa mga patay, sa palagay niyo po, ano pong kahulugan nun? Tama, Tito. Nang mabuhay uli ang Panginoon mula sa mga patay, ibig sabihin ng Tita, mula sa kamatayan, binigyan ka ng bagong buhay. Amen po? Kaya ang simbolo po ng pagkabuhay ni Jesus, ibig sabihin po nun, binago ka na. No? Pinatay niya sa krus yung dating Tita Lily. Pero nung mabuhay siya uli, may bagong Tita Lily na. Ibig sabihin po, binago ka niya na. Di ba? Dumating na yung pagbabago. Pastor, ibig bang sabihin nung mamatay si Jesus, namatay din ako? Tama, no? Sampalatayanan mo yung kanyang ginawa. So, ibig sabihin po nun, pinahahayag ng Panginoon na namatay siya sa krus dahil sa kasalanan natin, ma-realize natin na tayo ay makasalanan, kaya yung kasalanan na yung dapat patayin. Kasi, di ba Tito, ang isang bagay para mabago talaga, kailangan totally mawala, no? Para mabago ulit. Tita Lily, simple lang, parang bahay. Gusto mong baguhin yung lumang bahay mo. Gusto mo ng bagong bahay. Hindi mo na i-renovate yung luma. Tama ko ba? Sisirain mo na yon. Gigibain mo na. Ganun po yon. Di ba? Kung meron kang dating sasakyan na ginagamit, luma na, karag-karag na, hindi mo na po yun i-renovate pa. Bili ka na ng bago. Ganun din po ang born again, Tito. No? Yung dati mong pagkatao, papatayin. Kasi kailangang bagong birth na yung dumating. Ganun po yun. Kaya ang Panginoon namatay sa krus para patayin niya yung lumang pagkatao para sa kanyang muling pagkabuhay, bago na tayo. Realization ang kailangan. Ano? Makita ng tao yun na ginawa ni Jesus yun sa cross para ang tao po matutong magbalik loob. Amen po? Ma-realize ng tao na, ay, makasalanan pala ako, no? Marami pala akong atraso sa Panginoon nung ako ay namumuhay pa sa kasalanan. Namatay ang Panginoon para sa akin. Pinaparealize ng Diyos na namatay ang anak ko dahil sa kasalanan mo. Pag ang tao tinanggap yun na makasalanan tayo, kailangan natin magbalik loob, kailangan natin magsisi. Ibig sabihin po nun, Tita, no? Ibig sabihin, ang Diyos gumagawa na, di ba? Pag na-realize ng tao na kailangan natin magbalik loob, may namatay para sa kasalanan ko. Di ba? Kasi maraming tao, Tito, parang binabaliwala lang yung krus, no? Yung ginawa ni Jesus sa cross. Ang tingin nila, tradisyon na lang to, tama po ba? Yung iba nga, Tita Lily, ginagaya pa. Hindi natin magagaya yon, no? Di ba pag Holy Week, pag mahal na araw, may nagpamapa ako.
Hindi naman matutubos ang kasalanan mo dahil ginagaya mo eh. Di ba? Sabi nga po ng Bible, walang makakagaya nun. Kasi, ang pwede lang magtubos sa ating kasalanan, tandaan nyo po, yung walang kasalanan. Di ba, Tita Lily? Ang namatay sa krus na Panginoon natin, walang kasalanan yon. Siya ang may karapatan doon. Hindi natin yun pwedeng gayahin dito. Kasi tayo ang tinubos. Di ba? Namatay siya sa krus dahil sa atin. Yung kanyang ginawa, hindi natin magagaya. Kasi, unang-una, ang pwede lang mamatay sa krus para sa kasalanan, yung walang kasalanan. Bakit mo gagayahin kung makasalanan ka rin? Manginginom ka, marami kang bisyo, di ba, no? O kaya, marami kang kasalanan sa katawan, marami kang inggit. Magagaya mo ba yung ginawa ni Kristo sa krus? Hindi mo magagaya yon. Walang makakagaya nun. Kaya, ang ginagawa na lang ng mga tao, parang ano na lang, naging tradisyon na lang na pag Holy Week, magpapapako sa krus, sasaktan yung sarili. Malabo po yun. Wala pong makakagawa nun. Kaya, ang kailangan gawin ng tao, paniwalaan, sampalatayanan, tanggapin yung ginawa ni Jesus sa krus para mabuhay ka uli mula sa mga patay. Magkaroon ka ng bagong buhay, tita. Magkaroon ka ng bagong relasyon sa Diyos. Magkaroon ka ng sinasabing personal na relasyon kay Jesucristo. Pastor, paano ba yon? Sasabihin ko lang ba yung panalangin na ganito, Lord, gusto kitang maging karelasyon, okay na po ba yon? Well, sabi po ng Bible ganito, para ang Diyos ay pumasok sa atin. Unang-una po, kailangan ng tao ay magsisi sa kasalanan. No? May turo po sa Bible na kapag pinakita ng Diyos sa iyo yung liwanag ng kanyang ginawa sa krus, ang unang gagawin nating paglapit, pagtalikod sa kasalanan. Ang pagsisisi po, hindi naman kailangang umiyak ka. Pwede kang umiyak, pwede kang lumuha, pero kahit simple lang po na buong puso nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, mula nang maliit pa ako hanggang ngayon, alam niyo po yung kahinaan ko, alam niyo po ang aking mga kasalanan, linisin niyo po ako, baguhin niyo ako, papasukin niyo po ang Espiritu ni Kristo sa akin, gawin niyo akong bagong nilalang. Alam niyo po, no, pag sinabi natin yan sa Diyos ng buong puso, kikilos po ang Diyos dito. Mararamdaman niyo po, no? Kikilos ang Diyos. Yung kapangyarihan niya mararamdaman niyo unti-unti. And then, sabihin natin, Panginoon, sa aking buhay, kayo ang aking Panginoon. Namatay kayo para sa akin, sinasampalatayanan ko po yung inyong ginawa. Amen ba? Amen. So kung gagawin natin yan mga kapatid, na buong puso, isip, lakas at kaluluwa, alam niyo po, ibig sabihin po nun, kumikilos na ang Diyos sa inyo. No? Sabi nga po, pinaparamdam na ng Diyos yung kanyang habag sa atin. Kaya mapapansin niyo, Tita Lily, may pagbabago nang nangyayari unti-unti. No? May mga nagtatanong ganito, Pastor, ba't ganon? Nagsimula akong sumampalataya, parang nag-iba nga yung buhay ko, pero parang dumami yung pagsubok. Parang yung problema ko, parang dumating na parang sunod-sunod. Alam niyo pong sagot? Ganito kasi. Pag nag-umpisa ka ng sumunod kay Jesus, may kaaway tayo na ayaw mangyari yon. Nakikinig ba? Di ba? Meron tayong kaaway, Tito. Tama ba? Kasi ang sabi ng Bible, kapag hindi ka pa born again, ang sinusunod lang natin, yung sinasabi nating diablo, di ba? Kung ano yung gusto ng diablo, yun ang ginagawa natin, di ba? Kasi ang prinsipyo lang naman ng diablo ganito, gawin mo ang gusto mo. Hindi mo kailangan ng Diyos. Kung ano yung sa tingin mo mabuti, gawin mo. Kung ano yung sa tingin mo mag-i-enjoy ka, gawin mo. Yun ang prinsipyo ng diablo. Pero kapag na-born again ka na, Tito, na-born again ka na, no? Tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, mapapansin nyo, ang gusto kasi ng Panginoon, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Tama ko ba? Sumunod sa kanyang salita. Na ayaw ng diablo. Kaya, mapapansin nyo, habang sumusunod ka sa Panginoon, parang may mga hindi mo inaasahan ng mga problema. No? Parang may puwersa na parang gusto kang ibalik sa mundo, no? Parang ganon. Ba't ganon, Pastor? Normal lang po yun. No? Normal lang na yung dati nating kakampi, hindi na ngayon. Kasi tandaan po natin, ayaw kasi ng diablo na maligtas ang tao. Ganun lang naman yun, di ba? Dati ka kasing kakampi niya, nung kumampi ka na sa Diyos, ayaw niya na. Tama ba? At kalaban ka na niya. Dati mong kakampi, ngayon kalaban na. Natural, lalabanan ka rin. Pero tandaan niyo po, no? Kayang-kaya niyo yan. No? Mga kapatid, no? Wala pong
pag-atake ang kaaway na hindi natin makakaya. Diyos po ang tutulong sa atin. Tutulungan niya tayo. Kaya nga may sinabi sa Bible, kapag ikaw ay na-born again na, ang sabi, anak ka na ng Diyos. Tama ho ba? At may karapatan ka po sa Diyos, no? Lahat ng nasa Diyos, may karapatan ka para ibigay niya sa iyo. Kalakasan, proteksyon. Pastor, yung mga pagsubok, makakaya natin yan, no? Walang makakatalo sa Diyos. Yun ang totoo, no? Ang diablo, kumikilos lang naman yan kung may permiso ng Diyos eh. Di ba, tita? Hindi naman pantay ang kapangyarihan ng kaaway at ng Diyos eh. Ang Diyos pa rin ang mas makapangyarihan. Kaya, kung may mga ginagawa man ng kaaway sa buhay natin, pagsubok po yan. At ang Diyos po may kapangyarihan para tuldukan, para tulungan tayo sa gitna po ng mga pagsubok. So mga kapatid, no, ito po, gusto kong sabihin ito sa inyo, no. Ang pagiging Kristiyano po talaga, hindi rin po talaga siya madali, no? Okay, hindi siya yung parang masaya lang tayo. Di ba, tita, no? May mga ganun, masaya lang tayo. Well, masaya tayo kasi alam natin si Lord, karelasyon na natin. Pero, tulad din ng normal na tao, dadaan din tayo sa mga pagsubok. May mga ganun no? Nasa mundo kasi tayo. Pero huwag kayong mag-alala kasi mga kapatid, lahat ng pagsubok na dinadaanan natin, naniniwala po ako, sabi ng Bible, paraan ng Diyos yan para hubugin tayo dito, no? Alam niyo po ba yung salitang yun? Hinuhubog tayo. Para marami tayong matutunan sa bawat pagsubok na nagtatagumpay tayo. Di ho ba, no? Tama, para maging matatag, tita. Ang pagsubok po kasi, paraan ng Diyos yan, para tumatag tayo. Kaya may mga tao na sabi, Pastor, di ko na kaya. Paano ba to? Pangpatatag po yan. Tingnan niyo po yung bagyo, di ba? Pag dumarating. Pag mahina ang bahay, masisira. Tama po ba? Pero kapag pinapatatag mo yung bahay mo sa panahon ng bagyo, makikita nyo po, hindi kaya ng hangin itumba. No? Ang pagsubok po ay paraan ng Diyos para makita kung talagang matatag ka. At ako po naniniwala na wala pong Kristiyano na hindi tinuturuan ng Diyos para maging matatag. Mga kapatid, no? Dumaan man tayo sa panglulupaypay, may panahon na nanghihina ang pananampalataya dito, di ba? May panahon Hindi ka laging malakas. Pero, sino po bang nagbibigay ng kalakasan sa atin? Ang Panginoon. Di ho ba? Kaya nga, pag dumarating ang panghihina, isa lang pong ibig sabihin noon, parang sasakyan din. Pag wala ka ng gasolina, punta ka sa gasoline station. O kaya ipatulak mo yung sasakyan, di ba? Ganun, no? Para, okay, bumili ka ng gasolina. Ganun din po, no? Ang buhay natin, pag nanghihina, isa lang pong ibig sabihin noon, kailangan nating dumepende sa Panginoon. Mga kapatid, salamat sa Diyos, mga patay tayo na muling binuhay. Amen po? Diba? Yung pananampalataya po, tinanggap nyo po yan sa Diyos. Alam nyo po bang pananampalataya ay biyaya? Sabihin nga po natin grace. Yan, biyaya po ang pananampalataya. Ibig sabihin dito, ang pananampalataya na natamo mo o bakit ka kumikilala kay Jesus? Kasi nga po, kumilos ang Diyos sa'yo, binigyan ka ng pananampalataya para maniwala ka na si Jesus ang tagapagligtas mo. Amen po? No po, Diyos po ang kumilos, tita. Hindi tayo, no? Tinanggap lang natin. No? Kaya walang kakayahan talaga ang tao. Kasi nga, di ba ang sabi nga, tita, sa Bible, patay nga tayo Paano magkakaroon ng kakayahan ng patay? Walang kakayahan ng patay, no? Pero pag kumilos na ang Diyos dyan, pag kumilos na ang Holy Spirit, makikita nyo po yung pagbabago dumarating. Kaya naniniwala po ako sa sinasabi ng Bible, ang mga born again po ay mga patay na muling nabuhay. Binigyan ka na po ng buhay na walang hanggan. Pastor, mamamatay pa rin tayo sa physical. Tama, pero may isang hindi mamamatay sa iyo. Amen po? Yung Espiritu ng Diyos na nasa loob mo. Kaya mga kapatid, tandaan nyo hindi na kayo mga patay pag born again kayo. Okay po? Amen po, no? Tama, di ba, dito? Mamamatay lang yung katawan, kasi kailangan tong patayin di ba? Kasi nasa kasalanan pa to. Pero yung puso, tita, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang Espiritu na nasa loob natin, Espiritu ni Jesus, hindi mamamatay yun Hindi mamamatay, yung pagkatao natin na tayo, yung totoo nating pagkatao sa loob, hindi na mamamatayan. Kaya diretso sa Diyos yan. Yun yung totoong ikaw. No? Kaya tita, may bago kayong pagkatao. Amen po, no? At hindi yan mamamatay. Kaya mga kapatid, kapag may Kristiyanong namatay, tinitinan ko sa ataol yung katawan. Sabi ko, katawan mo lang to hindi ka na yan. Di ba, no? Yung totoong ikaw, pumunta na doon sa kabilang buhay, no? Nandoon na sa Diyos. Kaya masaya ako pag may Kristiyano na na kinukongrats ko pag may isang Kristiyano na namatay, di ba, umiiyak-iyak yung iba, di ba?
Pero sinasabi ko, mapalad po kayo kasi itong itong taong to ay nasa Diyos na. May buhay na walang hanggan talaga yan, no? Habang kahit nung buhay pa yan, may buhay na walang hanggan na yan. Kasi di ba may nagtatanong, Pastor, ang buhay na walang hanggan ba matatanggap ko lang pag namatay na ako? Hindi, ngayon. Ngayon mismo. Pag ikaw ay na-born again, ang eternal life nasa iyo ngayon. Ang buhay na walang hanggan. Hindi mo nahihintayin mamatay ka. Nasa iyo siya. Automatic po yung binibigay ng Diyos pag born again ka. May buhay kang walang hanggan. Amen po? So, hindi ka na ngayon takot mamatay kasi alam mo na nasa Diyos ka. Wala ka ng pagdududa dito. No? Hindi ka na mag-aalinlangan na, Pastor, tanong ko, marami akong kasalanan sa Diyos eh. Sa palagay niyo ho ba, pupunta ako sa langit pag namatay ako? Well, mga kapatid, dandaan niyo po Diyos lang po ang may kapangyarihan para baguhin tayo. Tama ho ba? Diyos ang may kapangyarihan para ma-born again tayo. Kaya mga kapatid, eto lang, no? Pag na-born again ka, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, mga kapatid, tandaan niyo po, matitiyak mo na pupunta ka sa langit. Alam mo yun. Di ba, no? Dahil hindi ka nagyayabang. Walang pagyayabang po. Sa totoo lang, inaamin nga natin yung makasalanan tayo, di ba? Yes. Hindi rin natin sinasabi na, pupunta ako sa langit kasi alam ko, Pastor, mabuting tao ako, no? Ang sinasabi natin, alam ko, Pastor, pupunta ako sa langit. Bakit, kapatid? Kasi alam ko, yung habag ng Diyos na sa akin. Amen. Pinapasok ng Diyos ang kanyang anak sa loob ko. Kilala ko siya. Alam ko kung saan ako pupunta. Alam ng isang Kristiyano na ligtas siya. Amen, mga kapatid, no? Husgahan man siya ng mundo, alam niya kung saan siya pupunta. Amen. Alam mo yan, kasi may relasyon ka sa Panginoon, alam mo yan. Hindi ibang tao magsasabi niyan, ikaw at ang Diyos. Amen po? Amen. Ikaw. At mararamdaman niya ng iyong kapatid. No? Alam niyo po, pag totoong Kristiyano, nararamdaman namin Alam namin na, ay, kapatid talaga to. Kapatid namin to. No? Kasi alam niya, kilala niya ang Panginoon. Mga kapatid, naniniwala ako, kikilos ang Diyos sa atin. Amen. Patuloy niya tayong babaguhin. Patuloy niya tayong pagpapalain. I believe God is working right now. Kumikilos ang Diyos ngayon, Tito. Ipagpipray ko po kayo, Tito, ha? Nararamdaman ko ang Panginoon, Hallelujah. Father, si Tito Bert po ay nangangailangan ng in the name of Jesus Christ, I pray, Father, unti-unti niyong pagalingin ang kanyang katawang lupa, Ama, na nabiktima po ng sakit ng stroke. Sa pangalan ni Jesus, Ama, pagalingin niyo ang aming kapatid na ito. Sa lahat, pagalingin niyo ang kanyang puso sa pangalan ni Jesus. Ama, papasukin niyo ang espiritu ng inyong anak sa kanya at baguhin niyo po siya sa pangalan ni Jesus. Maipanganak siyang muli. Ang inyong kapangyarihan ay sa kanya. Buksan niyo ang puso, Ama, ni Tito Bert, at siya po ay bigyan niyo ng habag, mga kahabagan sa pangalan ni Jesus. Ganon din, Ama, ni Tita Lily, pagpalain niyo po. Salamat, Father, na tinawag niyo po si Tita Lily para ang inyo pong salita ay dumating sa kanyang buhay. Alam namin, Father God, na bilang mga tao ay imperfect kami. Marami kaming mga bagay na hindi na pagkakasunduan bilang mga tao. Pero salamat, Father, na kayo ang fixer ng aming mga buhay na imperfect. At we believe, Father God, na ibibigay niyo ang karampatan, ibibigay niyo po ang nakakabuti para kay Tita Lily. Pagpapalain niyo ang kanyang buhay at ang kanilang mga anak. Ama, salamat din. Nandito rin po si Ivy. I-bless niyo po siya, ang kanyang asawa. Pagpalain niyo po ang kanya ring mga kapatid, Ama. Pagpalain niyo silang lahat. I-bless niyo sila, Ama, lahat dito sa tahanang ito. Napatuloy, Ama, na ang inyong pong salita ay tunay po na iparanas niyo po sa kanila ang kapangyarihan niyo. Ang inyong biyaya, ang inyong kapangyarihan. Salamat, Ama, sa inyong mga salita sa hapong ito. Pagpalain niyo po kami. Ito ang aming panalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Bawit mo yung goodness of God. God is so good. Yan na. Ano yan? Yung goodness of God. Ito, awitin po natin. Alam niyo po ba yan? Ito, awitin po natin. Okay, bago po tayo mag-Q&A. Ayan. Ito pa, maganda po. Ito pa kinakanta po sa church to. May lyrics ba yan? May lyrics siya, Ivy. May lyrics. Meron. Yung isa yung may lyrics na yung isa na yung may lyrics. Yung, ayan, yung may lyrics. Ito. Yung nasa pangatlo. Yes po. Yes. Ayan. Hallelujah.
Amen. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I will see in the goodness of God. Oh, that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. My life laid down and surrendered now. I give you everything. Your goodness, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. My life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hindi ko maintindihan. Ayun. Tito, baka may tanong si Tito. Ito, may tanong kayo? Wala pa. Asa akin na si Cristo. Tito kasi hindi na stroke, hindi nagkaganyan. Tiyak na sa trabaho yan. Hindi yan makakapakinig. Nilagay ng Panginoon. Minsan may purpose ang Diyos sa mga nangyayari. Iba Tito, no? Kung nasa trabaho ka ngayon, Baka hindi nagtatricycle.